Sec Mike, ito lang kasing sinasabi mo na wala kang control, no, dito sa mga affidavit nitong 18 Marines, at si Attorney Baligod ang kanilang kausap dito. As far as you know, nakailan na ba silang affidavit? Isa lang po. Isa lang po. Okay, isa lang ang kanilang affidavit. Oh. If you also remember, nung una namin makapanayam si Attorney Baligod noong Pebrero 26, kasama din to ng mga panahon na ikinakapanayam namin. At kami nga po natawag din sa kanya nga sana nga po mapagbigyan sa panibagong panayam. Kasi doon sa una kong panayam sa kanya, inamin niya na kasi nagtanong ako sa kanya, bakit nasama dito si Leila de Lima sa listahan ng Mhm. mga tumanggap daw ng maleta sa HOR. And that time, hindi naman siya congresswoman at et cetera, et cetera. Ang sinabi niya sa akin on record ito na, it is my error, sabi niya. Sa akin yon kasi sinama ko, sabi niya, yung pangalan ni Ginang de Lima. So tinanong ko siya, bakit ka ako, ikaw lang ang nagkusa naglagay doon kung hindi naman kinekwento yan ng 18 Marines? Yun ang aming napagdiskusyonan. Anyway, so sabi ko nga sa kanya, may mali kasi sa isa. Baka sabihin ng iba, dahil may mali sa isa, baka marami ng mali dyan. So ang tanong namin ngayon, Sec Mike, paano tatangkilikin ng mga mamamayan kung babasahin natin yung mga affidavit na inilabas din at ibinigay sa media nila Ginoong Baligod noong unang press conference nyo na may mga pangalan nga dito. Halimbawa, basta, I beg for your indulgence, Sec Mike, para lang Opo. maliwanag mo. Okay, letter number 8 ito, no, sa page 14. Ang sabi po dito, number 43, marami kaming mga nasaksihan na mga mambabatas na nabigyan ng mga pera na nakasilid sa expandable envelopes, paper bags o maleta, ngunit hindi naming alam ang kanilang mga pangalan pero pamilyar ang kanilang mga mukha. Sa ngayon Mhm. ay ang mga sumusunod na mga mambabatas ang aming naaalala na delivera ng pera dahil natatandaan namin ang kanilang mga pangalan. Letter A, kami, Gumban, Laroder, Bolotante, Orbilio, Galapon at Tube. Ito yung laging maraming kasama daw siya doon sa deliveran. Okay. Kasama si Saldico ay nag-deliver ng 4 na iba't ibang laki ng maleta kay Senador Chis Escudero. Nandito rin yung address. Pangalawa, Mhm. letter B, kasama dito si Mark Tiksay daw naman, etc. kay Senator Erwin Tulfo. Mhm. Letter C, Senator Loren Ligarda. Letter D, Senator Bong Revilla. Letter E, Senator Tito Soto. And letter F, Mark Villar na sekretary noon ng DPWH. Pero kahapon, wala na yung mga pangalan ni Villar, ni Escudero, at ni Loren Legarda at ni Bong Revilla. Anong paliwanag kaya doon? Well, una sa lahat, Kong Ted, sagutin ko muna kay Laila de Lima kasi nung binanggit yan, tama yung binanggit niyo, Kong Ted, naging mainit na issue. So ako naman, wala naman akong, hindi dahil na ikaklaro ko yun, pero tinanong ko sila. Sabi ko sa kanila, ano ba itong kay Laila, hindi ko naintindihan. Una, tama yung binanggit mo yung kay Attorney Levy Baligod na ilagay niya na Kong kasi nga daw, congresswoman at the time nung ginawa nila yung affidavit. Pero nung tinanong ko yung mga sundalo tungkol sa mismong pagbibigay, ang nakwento nila sa akin, sabi nila hindi nga lang po isang beses kasi po ganito yung mga mangyayari, ganito yung sirkumstansya, pati yung kotse, dinescribe nila. Sabi ko, ganun ba? Sa townhomes ang Mhm. binanggit. Sabi ko, paano nyo nalaman? Sir, kami nagdadala ng mga paper bag. Pagkatapos, iiwan namin doon, mag-uusap sila. Paglabas, yun, dala-dala na. Tapos magpapasok ulit sila. So parang ganun yung nagiging sistema. Pagdating doon sa nabanggit mo kong 10 na mga senador, kasi nga naman, ang nangyari kahapon, wala naman sila doon. So yung mga nagtatanong, ang tinanong, dalawang tao. Yung Mhm. kay Senator Tito Soto at yung kay Senador Erwin Tulfo. Kaya yun yung mga lumabas. Kaya nga si Senate President Alan Cayetano binabanggit, oy, pumunta kayo dito. Mhm. Makibahagi kayo, magsalita kayo. And I would think, kung gusto nilang magpunta doon, magtanong, wala namang problema. Nagkataon, etong Mhm. dalawa talaga ang napuntirya. Kasi kung napapansin mo naman, Kong Ted, yung naging flow nung Okay. discussion, Aha. o ito binanggit nyo sa ICC, ano ba yung nangyari Mm. dyan? O kay Mm. Trillanes, Mm. parang naging ganun eh. Oo. So yung mga komite ang may control doon sa mga pagtatanong batay dyan sa
affidavit na binabasa mo, Kong Ted. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.